Ngayon, dumako naman tayo sa ang variety ng wikang Filipino ayon kay Himes. So, idinagdag pa ni Himes na ang pagkamalikhain ng mga gumagamit ng wika ay nakakatulong sa kanilang malaman kung ano at gaano ang magagawa ng pagkakaroon ng variety ng wika. Ayon nga sa sinabi ni Delheims na nakikita ang pagkamalikhain ng isang tao kapag ito ay gumagamit ng wika, na siyang dahilan kung bakit nalalaman natin kung ano at gaano karami ang kayang gawin ng ating wika, lalong-lalo na sa pagkakaroon ng variety na siyang napapanahon nating ginagamit ngayon. So, mga halimbawa ng pagkamalikhain ay gumagamit tayo ng panibagong salita. Katulad na lamang ng salitang idol na siyang ating ginagamit ngayon bilang lodi o malupit, at saka astig na kaibigan na naging beshi, maganda na naging ganda or syala, at naging mahusay na naging solid. Pinakita nito ang wika ay buhay at patuloy na umuunlad at siyang parati nating ginagamit na maaari itong nagbabago sa makabagong panahon. Pandaigdigang batayan, patuloy pa ring pinagtatalunan kung alin o anong masasabing lingua franca ng daigdig. So, sa pagpapatuloy ng aking talakayan, maaari ninyong malaman kung bakit at ano ang mga lingua franca na ating ginagamit sa buong daigdig. So, binigyang katuturan ng Wikipedia ang salitang lingua franca bilang wikang sistematikong ginagamit sa pagkikipagtalastasan sa pagitan ng mga tao na hindi gumagamit ng katutubong wika. So, ang lingua franca natin o lingua franca ng buong daigdig ang siyang ginagamit upang lahat ng tao ay magkakaunawaan, at ang mga tao na hindi gumagamit ng katutubong wika ay maaari nilang gamitin ito upang makipagtalastasan o makipag-ugnayan sa ibang tao. Ngayon, tumungo naman tayo sa ang variety ng wika. So, ang variety ng wika ay mayroong universal lingua franca. Ito ay Ingles, Frances, at Mandarin. So, bago natin tatalakayin ang universal na lingua franca, tutukuyin muna natin kung ano nga ba ang salitang lingua franca. So, ang lingua franca ay wikang ginagamit ng mga taong magkakaiba ang katutubong wika upang sila ay magkaunawaan. Ito ay wikang sistematikong ginagamit sa pagkikipagtalastasan ng mga taong hindi gumagamit ng isang wika. Halimbawa, Pilipino at Hapon. Ginagamit nila ang wikang Ingles upang sila ay makipag-ugnayan o makipag-communicate sa isa't isa. Another halimbawa is Koreano at Aleman. Ginagamit din nila ang wikang Ingles. Thai at Vietnamese, ginagamit din nila ang wikang Ingles or lingua francang Ingles, at lalong-lalo na sa mga turista sa airport, ito ay ginagamit nila ang wikang Ingles. Gayon pa man, kapag mayroong mga international meeting, ang ginagamit nila ay lingua francang Ingles or Francis. So, universal na lingua franca. So, una ay Ingles. So, ang Ingles ay pinakamalawak na ginagamit ng lingua franca sa buong mundo dahil sa malawak na pananakop ng British Empire sa Asia, Africa at Amerika. Dahil sa impluwensya ng Estados Unidos sa ekonomiya, teknolohiya at edukasyon at media matapos ang World War II or ikalawang digmaang pandaigdig. Ginagamit ito sa international na kalakalan, agham, internet at turismo. Ang mga halimbawang salita ng Ingles ay good morning, thank you, how are you, please help me, and nice to meet you. At may aari ding gumamit ka pa ng ibang salita na sinasalita sa wikang Ingles. Pangalawang universal lingua franca ay ang Frances. Ang Frances ay naging lingua franca sa Europa noong ikalabing-anim hanggang ikalabing-siyam na siglo. Bakit naging lingua franca ang Frances? Dahil noong ikalabing-anim na siglo, ang France ang makapangyarihang bansa sa Europa sa larangan ng politika at kultura. Ginagamit ito sa diplomasya, kasunduan, at ugnayang panlabas. Ito ang opisyal na wika ng maraming royal court at international na kasunduan noon. So, halimbawa ng mga salitang Frances, bonjour or magandang araw, merci, salamat. Tumungo naman tayo sa universal lingua franca
ng Mandarin. So, ang Mandarin ay lingua franca sa silangang Asya at pangunahing wika sa loob ng China. So, bakit ito naging lingua franca, ang Mandarin? So, dahil maraming dialect sa China, kaya ginawang pambansang wika ang Mandarin upang magkaunawaan ang mga mamamayan sa China. Malaking impluwensya ng China sa pandaigdigang ekonomiya at kalakalan. Ginagamit ito sa negosyo at international na ugnayan sa Asya. So ano nga ba ang mga halimbawa ng mga salitang Mandarin? Una ay ni hao na nangangahulugang hello, sisi na nangangahulugang salamat, at zaijian na nangangahulugang paalam. Kung mayroon tayong universal na lingua franca, meron naman tayong regional at pambansang lingua franca dito sa Pilipinas. So, ito ay mga anyo ng wikang ginagamit ng mga Pilipino sa loob ng isang bansa upang tayo ay magkakaunawaan. So, mga uri at halimbawa ng pambansang lingua franca ay una, purong Tagalog o puristic. Ito lamang ay wikang Tagalog na siyang ating ginagamit at ito ay may halimbawa ng ako ay magsisikap, siya ay nag-aaral, kami ay magtutulungan. So sa bawat salita at bawat sentence, ito lamang ay purong Tagalog na siyang ating ginagamit. Pangalawa ay Taglish or Ingalog. So ito ay may kombinasyon ng English at Tagalog. Katulad na lamang ng mag-review ako later. So mag-review means Tagalog or sa salitang Tagalog at saka yung later naman ay English. So, kombinasyon ng Tagalog at English. Pangalawang halimbawa ay mag-exam kami bukas at pangatlo, nagsubmit na ako ng project. Nagsubmit na ako, Tagalog, at project ay English. So, ngayon naman ay, ang pangatlo naman ay ang salitang Bertaglish, version ng Tagalog at English. So, unang halimbawa ay isinasagawa ang evaluation ng performance. Pangalawa, ang aktibidad ay may learning objectives. Ang proyekto ay para sa academic development. So, ang Bertaglish at Taglish ay parang magkaparehas lamang, pero ang Bertaglish ay maraming nakadepende sa iyo kung maraming English ang gagamitin mo sa isang sentence or Tagalog na siyang iniugnay mo sa kung ano ang ginagawa mo or ano ang gagawin mo. Ngayon naman, makikita natin ang variety ng wika sa Pilipinas o sa iba't ibang lugar, no? Kung mayroong universal lingua franca, meron naman tayong regional lingua franca na siyang tinaguriang dialect, regional na dialect, at social na dialect. So ano nga ba ang ibig sabihin nito mga regional na lingua franca dito sa Pilipinas? So ang regional na lingua franca ay wikang ginagamit bilang pangunahing medium ng komunikasyon sa isang rehiyon na may iba't ibang katutubong wika o dialect. Halimbawa na lamang sa Cebu, Bohol at Mindanao, ginagamit nila ang dialect na Cebuano, habang ang Hilagang Luzon ay ginagamit nila ang Ilocano at Iloilo Negros ay ginagamit nila ang Hiligaynon at Waray naman sa Samar at Leyte at Kapampangan naman sa Pampanga. Ngayon, ano nga ba ang dialect? So, ang dialect ay uri ng wika na ginagamit sa isang tiyak na lugar o komunidad na nagkakaiba sa salita, bigkas at estilo, ngunit may iisang pinagmulan. Halimbawa, Tagalog, ito ay ginagamit sa Maynila. Tagalog, ito rin ay ginagamit sa Batangas. Habang ang salitang Ilocano naman ay ginagamit sa Ilocos Norte, Cebuano sa Cebu at Waray sa Samar. So, ang regional na dialect, ito ay particular na anyo ng wika sa isang rehiyon na nagpapakita ng kultura at identidad ng lugar. Halimbawa, sa salitang magandang umaga. Sa Tagalog, ito ay ginagamit natin sa salitang magandang umaga. Habang sa Ilocano naman ay ginagamit itong naimbag a bigat. Naimbag a bigat. Habang sa Cebuano naman ay maayong buntag. Sa salitang Kapampangan, mayap a abak. At sa Waray naman ay maupay na aga. Ngayon, tumungo naman tayo sa social na dialect. So ano nga ba ang social na dialect? Ito ay uri ng wika na ginagamit ng tiyak na grupo ng tao batay sa edad, propesyon,
interes o antas sa lipunan. So mga halimbawa, sa ating mga kabataan ngayon ay ginagamit nila ang salitang petmalu nakabase sa kanilang edad o sa kanilang antas sa lipunan or sa kanilang wikang ginagamit habang sila ay nakikipag-ugnayan sa kanilang mga kaibigan. Habang ang estudyante naman na siyang mas formal, ito ay ginagamit sa loob ng classroom kung saan ikaw ay pwedeng magtanong ng may quiz ba bukas. So, sa professional naman o sa antas ng propesyon, ito ay ginagamit ng ating mga guro or ng ating mga doktor. Ito ay halimbawa ng mga salita ay ang may schedule ng pagpupulong. Habang sa makapanibagong teknolohiya naman o online gamers, ang salitang GG ay kanilang ginagamit. Habang sa ating mga negosyante ay ginagamit nilang salita ay tumaas ang profit na siyang mga salitang nakabatay sa edad, propesyon, interes o antas ng lipunan. Ito ay nakabase sa mga taong iyong nakakasalamuha. Ngayon, tumungo naman tayo sa iba pang variety ng wika. Una, idiolect. So, base sa mga nakaraang reporters, ang idiolect ay sariling estilo ng pagsasalita ng isang tao. Halimbawa, sa teacher, class, focus tayo. Habang sa tayo ay salamuha o nakikipag-usap sa ating mga kaibigan, ito ay ginagamit natin. Wow, grabe ka. So, yan ay isang halimbawa ng idiolect, isang estilo ng pagsasalita ng isang tao, sariling estilo. So, pangalawa naman ay register na wika. So, ano nga ba ang register na wika? Ito ay wikang ginagamit batay sa propesyon o larangan ng isang tao. So, kung ikaw ay doktor, ito ay mga salita na kanilang palaging ginagamit. So sa propesyong doktor ay palagi nating nasa ating isipan na ginagamit nila ang salitang reseta. Habang ang guro naman ay ang salitang pagsusulit dahil nagbibigay sila ng mga pagsusulit sa mga estudyante o assessment. Pangatlo naman ay ang propesyong abogado na siyang naging makahulugan sa salitang kasunduan ng bawat parte o bawat husgado. Ngayon naman ay inenyero o mga engineer na siyang makabuluhang salita na ginagamit nila or palagi nilang ginagamit or ito ay parang trademark nila ay ang salitang or gamit na blueprint. So habang ang nurse naman ay kinagisnang sila ang gumagamit or palagi nilang ginagawa ay vital signs. So, ang register ng wika ay ginagamit batay sa kanilang propesyon o larangan. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa balbal or imbensyong salita. So, ang balbal ay mga informal o kolokyal na salitang ginagamit sa pang-araw-araw na usapan ng maaaring yung jowa or yung mga beshi, petmalu or wherpa. Ito yung mga panibagong salita ng mga salita noon na nagbibigay bagong salita ngayon. Kalaman naman ng idol na naging lodi. So, pang-apat naman ay ang Gaylengo or Bekemon. So, ito ang uri ng wika na karaniwang ginagamit ng LGBTQ+ community bilang paraan ng kanilang pagpapahayag. Ito ang kanilang wikang ginagamit upang sila ay magkakaunawaan na grupo. Ito ay may halimbawang charot, pak, ganern, syala, kare, at bongga. So, sa talakayang ito o sa kabuuan, ang variety ng wika ay nagpapakita na ang wika ay buhay, malikhain, at mahalaga sa pagkikipag-ugnayan ng tao. Ang Ingles, Frances, at Mandarin ay naging lingua franca dahil sa kanilang kapangyarihan sa politika, ekonomiya, kultura, at komunikasyon. Ngayon, patuloy nating ipagsasabuhay ang wikang Filipino dahil ito ang bumibigay sa ating pagkatao, kultura at lipunan. Maraming salamat po.